Are you worried about instability going forward, depending kung ano man ang outcome ng impeachment trial? Hindi kakalma yung sitwasyon. Siyempre, these are extraneous matters, no? To the impeachment. But I think the focus of the prosecution panel is really to be able to present the evidence Exactly. for the nation to know and for the senator judges to look at the evidence themselves, no? So, kung ano man, I mean, lagit-lagi naman ho, issue yung instability eh. Pero siyempre, ang mahalaga din naman ho dito yung katotohanan at pananagutan. So, I mean, just because there are concerns of instability should not stop the truth and accountability from emerging, di ba? Kasi ngayon pa nga lang, 'di ba, na hindi pa nga wala pa nga tayo doon, 'di ba? Nakikita natin yung other side ng public na very unusual yung behavior at yung pagtanggap doon sa ongoing na proseso. How much more sa magiging resulta pa kaya po nung mismong trial? Well, mahalaga ho sa amin kasi nga na matapos talaga mangyari at na matapos ito. Lalo't higit I think many other parties really would want to pigilan ito pong impeachment trial from proceeding. Sure. And that, like what we had seen in the last week, the credibility of the prosecution panel, parang gusto ko talaga wasakin eh. But, well, it's been a week since then. Tingin ko naman ho, tuloy pa rin po yung pong trabaho po namin. And we are not a single day diminished because of all of the allegations. Sa pre-trial briefing, may opportunity din ba na linawin na nga kung ilan ba talaga yung dapat na lumahok na senator judges? Hindi yun na mapag-uusapan. I think that is something that the Senate Impeachment Court Itself will decide on its own. Hindi po yan a matter of so malalaman na pre-trial lang natin proceeding. yan once the trial opens. Yeah. The the trial presiding officer should say, we only recognize so and so as the senator judges. Pwedeng ganon. Tingin ko naman All lahat 24 ng will mga be senador ay considered na senator judges. No? Ibig sabihin, ibang bagay lang kung makakadalo sila during the proceedings. No? So kung halimbawa, meron po mga senator judges na hindi makakadalo, hindi sila makakasama doon sa pagbilang ng quorum. Kasi nga meron kanina na interview din sa umaga dito sa teleradyo si Attorney Roy, tama ba? Na sabi nga niya, at least sa interpretation niya, kung nakakulong ka na at may kaso kang mabigat like plunder, hindi ka na dapat lumahok as a senator judge. Hindi ka na counted. Wala pa namang linaw kung gano'n talaga mangyayari. No? Now, understanding ko natin, for as long as meron pong quorum, they can proceed with their business. So, our understanding is, if there is a quorum to open plenary, there should be a quorum to open the Senate Impeachment Court. Kasi yung usapang kahapon na gustong ipalinaw kay Senator Win Gatchalian, kung talaga nga daw ba na binaba nila yung threshold to convict. Kasi nga ngayon, bilang ngayon, out of 24, 16, di ba? To convict. Sabi niya wala naman binabago eh. There's no lowering of the threshold. And you think that's not going to happen anyway? I think it is the position of the Senate President pro tempore na hindi ho magbabago kasi I think that is something that has been determined by the Constitution itself. It's not by the rules. No? So, I think kami naman ho, we are also focused on getting 16 votes to convict the Vice President. So, again, to be clear, to open plenary and to open the Senate Impeachment Court, ibang bagay yon doon sa number that is needed to convict the Vice President. Ibang rules ang nag-umiiral sa gano'n. Pero what happens kung halimbawa, kung talagang magmatigas yung ilang mga senador na pati yung mismong trial hindi nila siputin? Kasi yung simpleng session days pa nga lang nila nung bago nag-adjourn, hindi nila pinasukan dahil may mga pinaninindigan silang mga bagay. How much more sa mismong impeachment trial? Well, sila ho yung magpapasya doon. But again, ang tatanungin, what is the number to open the Senate Impeachment Court? I'm quite certain that the new Senate majority will insist na they have the numbers to open it and to proceed to trial. So, sila ho yung magpasya. I mean, it's their affair. We don't want to intrude on the determination of the Senate. The Senate Court. And that won't violate any rules or what na baka kailanganin na naman po ang intervention ng Supreme Court para lang mabigyan ng linaw kung magpo-proceed ba o hindi? Tingin ko hindi kasi syempre usapin to ng bilang eh. Pag usapin ng bilang, I think the Supreme Court will look at it as a political question. Di ba? Kumbaga hindi naman pwedeng
substitute ng Supreme Court yung kanyang pagtingin kung wala naman talagang bilang halimbawa or kung may bilang naman talaga halimbawa. Oo. Kamusta na yung mga maleta? Okay naman. Naging mangga. Tsaka naging piluka. Nakita ko yun. Sabi ko, papatawag kita sa principal's office. Because pag ako may hawak na piluka, hindi Bawal, nga ayaw ng Supreme Commander. Inabangan ko yun. Nakala ko ba susuot mo? Hindi nga. Ayaw nga ni Supreme Commander. Pero pag si Kong Terry, pwede male-maletang piluka at mangga pa. Dami pa, di ba? Grabe. Di ba? What did you do with the mangoes after your presentation? No, Pinamahagi mo ba? No, kinuha lahat ng mga kasama natin sa media. Makita nyo, Kala ko ginawa mong they mango were scrambling graham. for it. Wala talagang pinag-iba eh. Nakakuha pa ng libreng mangga eh. Yung piluka, sino nakipag-agawan? Ano yung kinuha din nila? Talaga? Kala ko Kailangan madali daw sa pa yung Halloween. piluka eh. Aray ko. Kailangan sa Halloween. Sana pinagtabi mo kung isa kailangan. Anyway, so kami, tandali lang. Bago po tayo magpatuloy sa ating talakayan sa ating guest, kukuha po muna tayo ng isang Flash Report. DZMM Radyo Patrol Flash Report. Tanggapin natin ang Flash Report mula kay Radyo Patrol Marlene Pajernas. Marlene. Tony, arestado ng mga tauhan ng Quezon City Police District si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson dahil sa kasong cyber libel bandang 1:00 ng hapon kanina sa isang tahanan sa Barangay Ugong Norte sa Quezon City. Sa bisaya ng warrant of arrest na inilabas ng Branch 21 ng Regional Trial Court sa Vigan City. Ayon sa source, agad nakapagpiyasa si Singson ngayong araw matapos na maaresto. Ang tabayan ng mga dagdag na detalye sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Yan Sorry. Go ahead. Extra please. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Narinig mo ba yun, Kong Terry? Si dating Gov, Chavit Singson. Na-aresto daw. Na-aresto. Cyber libel. Available naman yun, di ba? Pero na-report naman, na-break na. Ito na, yung katatapos lang. No, May so- litrato kayo? Wala pa naman. Pero meron ba? Pero titingnan natin kung mailalabas natin maya-maya. Pero ano ba yung sinabi ni Marlene? Cyber libel? Cyber libel. For what? Tungkol Particular? saan nga ba? Hindi nakinig eh. Wala pa detalye. Ihahabol ni Marlene. Mamaya may yung follow-up detalye. yan. Yung sinasabi kong kaninang interview with Attorney Jose Roy, no, na pamantasan ng lungsod ng Maynila, PLM. So siya pala yung nagbibigay ng ganung kuro-kuro niya na whether or not counted pa yung ibang senator judges, kung makakalahok pa sila, given na meron sila mga kinakarap ng mga criminal case. Anyway, so kapiling pa rin ho natin dito sa studio ang Mr. po nang hindi pala nag-birthday kahapon. Kuryente pala yun, ano? Hindi, napabati nga ako eh. Nabiktima din. Ano ba? Anyway, si Bicol Saro, Party List Representative Terry Ridon, miyembro din po siyempre ng House Prosecution Panel. Makakapiling niyo pa rin po si Kong Terry at saka si Secretary Christian Yusores. Pero si entering Tony Velasquez ay kinakailangan po munang bagong anyo. Dahil lilipat po muna tayo ng studio, Kong Terry. At ako po ay sasama sa hanay ng mga one and only sa Alvins, El Chicos, Bernadette Sembranos. Puro plural lahat yun. Because Madami. Tatayo muna tayo for the TV's patrols. Madami din yun. That's plural. So maya-maya po, abangan niyo po si Secretary Christian po muna ang lilipat po muna dito sa control para patuloy ang ating talakayan. Dito Po ang issue spotted. Kasama niya pa rin po Christian Yusores. Pansamantalang nag-bye-bye si Sir Tony para sa TV Patrol. Pero kasama pa rin po natin si Bicol Saro Party List Representative at member po ng House Committee on Justice at member din po ng public prosecutors na harap dyan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, Congressman Terry Ridon. Kong, good evening po ulit. Gabi. Magandang gabi po. Opo, balikan ko lang yung na-mention natin kanina na magiging private kasi yung pre-trial, no? Walang, hindi siya ita-televise, hindi siya ila-live coverage. Pero paano po malalaman ng publiko kung yung ganap doon sa pre-trial, kung ano ang naging development? Well, ang precise na tawag doon, non-public. Ibig sabihin, hindi naman private kasi hindi naman pribadong bagay ito. So, ibig sabihin, it is not open to the public. So, hopefully, after po nung proceedings, on the 2 days na meron pong pre-trial conference, I think mag-update naman po yung prosecution panel. Probably yung pong mga tagapagsalita at yung prosecutors will update the developments. At allowed po yun sa proseso. I Wala think naman so siya malalabag Hindi na naman, rules. kung hindi naman ho sobrang detailed on the merits, pwede pa rin yung pag-usapan. Ibig sabihin, ang tanong lang naman doon, ilan yung witnesses, ilan yung dokumento,
ano yung mga dokumento, sino yung witnesses, di ba? I don't think it goes into the merits of the case. Basically, parang ito na rin yung natunghayan natin before sa mga unang impeachment hearings. Tama yon, oo. At well, yung specific to our case po, I think ito pong document list and witness list, wala po itong bago dun sa nakita na ho natin sa House proceedings, no? But important to make the point also na may bago yung bank accounts no na mag-asawang Duterte Carpio will subpoena it. At syempre meron pang very important na document next week na lang ko siguro best to disclose. Meron pa po bang ini-expect ang publiko, kami po, no, na malalaki pang pasabog pa ng mga evidences or testimonies moving forward or sa mismong trial po kung meron pang mas malalaki dun sa mga una nang nabunyag sa previous hearings? Tingko, yung pong bukod dun sa bank accounts, meron pang isa o dalawa na malalaki pa hong mga pasabog, no? So, makikita naman ho natin yan next week pagka ho nailabas po yung mga pre-trial briefs kasi makikita po doon yung witness and document list. Kasi hindi naman na pwede itago kung sino pa at ano pa yung pong mga ebidensya. I think ang isang malaking tanong din kung sa mismong trial proper, required na ba talagang humarap doon si Vice Presidente Sara at ano ang maaaring senaryo kung pati yun ay hindi na pa rin niya harapin o hindi niya siputin? Wala naman hong penalty pagka hindi ho nagpakita. Pero ang kailangan nung hatang gamutin nung pong Senate Impeachment Court, yung pong fact na hindi ho ata siya nabigyan ng abiso na magpakita physical sa Senate Impeachment Court. No? So yun, I think that's a requirement in their rules na dapat ho minotice summons to the Vice President to appear before the Senate Impeachment Court. Hindi po yan nailagay doon sa previous summons requiring her to answer the articles of impeachment. So, I think isang bagay po yan na dapat tong magamot pero moving forward. Hindi naman ibig sabihin na kung hindi siya kaharap doon sa mismong trial proper, hindi uusad ang proseso, hindi tatakbo yung mismong trial. Hindi naman. Pero mahalagang magawa din kasi yun kasi bahagi po ng rules yun Yan po ang pagpapaharap sa pangalawang Pangulo. So, hopefully the Senate Impeachment Court will do it on its own. No? But tignan pa ho natin kung ano po yung pwede mangyari doon. Opo. Bago tayo pumunta doon sa mismong trial proper, natanong ko rin to kanina off-cam kung ano ba ang mga scenario or ano ang aabangan po ng publiko from both sides. Siguro sa panig na lang po ng prosecutors, paanong paghahanda pa ang gagawin during that period? Well, pagkatapos po ng pre-trial proceedings po kasi next week, July 6 na Yung talaga pong magiging mga ganap, no? Diyan po sa paglilitis. Yung pong interim period po na yon, paghahanda pa rin. No? So, tatapusin na namin yung kabuuan po ng mga dokumento, witnesses, yung mga mock trials, no? Yung paghahanda, simulation po ng trial itself. Gagawin po ng prosecution panel pa rin po ito. And possible po next week, i-announce yung nabanggitin nyo na second batch ng mga private prosecutors? Hopefully, second batch can be announced next week or in the next 2 weeks. Alright po. Abangan po natin ang mga development mula po sa panig ng prosecution team na haharap po dyan sa impeachment trial. Of course, yung parte din po ng defense dahil next week yung pre-trial and July 6 ang mismong trial proper. Congressman Terry, maraming salamat po for your time and of course, lagi ka naming hihingan ng update sa mga ganap dyan sa impeachment trial. Salamat po.